Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. Ngayon mga paps, may gagawin ako ritong bonsai material. Ito mga paps ay red balete. Tapos kung makikita nyo, bagong prune siya, naglalabasan pa lang yung mga shoots. Pero meron na siyang mga nauna, no? Mga naunang branches na so mga paps, ito na yung aking red balete. Yan yung napili ko na front. Ito yung napili ko na front. Lagay natin dyan. Yan yung napili ko na front. Tapos yan yung papunta sa likod. So yung primary mga paps, primary, secondary branches naka-distribute na. Almost complete na maliban lang dito sa malapit sa apex. So ang gagawin ko mga paps, kasi di ba mapapansin nyo merong mga ito, tulad nito, yung mga mabibilis tumubo, mga nauna, malalakas yung hatak ng nutrients kumpara doon sa ibang branches. Yung iba, papasibol pa lang. So, aagapan ko na yan. Ngayon pa mga paps, aagapan ko na, ang gagawin ko, yung mga mabibilis ang tubo, ipuprune ko yan. Puputulan ko na yan para makahabol yung iba. Sasabay yung ibang shoots na palabas. Tapos meron ding i-correct na ibang branch. Kaya tara mga paps, umpisa natin ano. So kung mapapansin nyo ito mga paps, medyo kumakagat na yung mga ano dito, tawag nito, wire. Pero hindi muna natin aalisin. Ito, ganun din. Mapapansin itong malaki na to. So tatanggalin ko yung malaki na yan mga paps. Kasi meron namang dalawa dito. Meron ditong lumabas, meron pang isa dito. So yan, dalawa na yan magkalapit. Para hindi gaanong mahaba itong part na to, tapos hindi agad lumaki. Kasi mas nauna na siya doon sa ibang branches. So para magkaroon na siya ng balance. Tapos meron din namang separation, walang problema kasi dalawang branches yung papalabas dyan. So nodes na yan. So ngayon, puputulin ko na to. Yan. So, natigil yung growth niya dito sa branch na to na mahaba. Bibigay niya yan dyan sa dalawa na yan. Sa ganyang pagka, dahil dyan, dahil tinanggal natin to, sasabay na yan doon sa iba. Yung mga palabas pa lang, di ba? So, ayan nga mga paps, yung sinasabi ko, magiging magkakasabay na yan sila. Dito, ganun din. Itong isa na to, ito, mabilis din to. Meron pang isang node dito. Ito. Nakikita nyo ba ito mga paps? Dito sa part na to. Yan. Itong part na to, merong node, meron na ring shoots. So dahil mas mabilis tong isa na to, puputulan ko na siya. Ipuprune ko na siya para makabawi ito, So ayan na nga mga paps. So tapos na tayo dito sa baba. Dito naman tayo sa taas. Ito merong mga mabibilis. So tatanggalan ko muna ng ano yan, ng dahon yung branch para mas makita natin ano. Defoliate ko muna yan mga paps. Kasi may gagawin ako dyan. So, yan ang ginagawa ko mga paps. Dapat agapan agad natin yan. Lagi natin i-monitor yung bonsai natin. Kasi, para ma-maintain yung balance. Kasi sayang ng mga branches na ginawa natin, pinatubo natin, kung masisira lang ng ibang branches. Hindi lahat ng growth mga paps ay maganda. So, minsan yung ibang growth dyan ay kailangan natin pigilan. I-sacrifice para doon sa iba na mas kailangan natin. So ganun mga paps yung ginagawa ko. So sa base yan mga paps, sa experience ko hindi pa ako master sa bonsai. Bago lang ako nag-bonsai, ilang taon pa lang. Pero ayan yung na-observe ko. So yan. So dinefoliate ko siya mga paps para i-wire yan. Gagamitin ko yung branches na yan. Itong hindi na naka-defoliate, itong isa na to.
Ipupuron ko na yan kasi meron dito mga palabas para ma-trigger, mas ma-redirect yung nutrients, yung growth doon sa ibang mga shoots na palabas. So ipupuron ko na to. Iwan ako ng 2 loads. 3. Yan. So 3 yan mga paps. Meron dito 1, 2, 3. Ito ipupuron ko na rin to. Gusto ko sanang i-wire to. Yan. So, next time na, no? Saka ko na i-wire kasi sobrang liit pa. So, ipupuron ko muna yan para hindi lang sila yung mag-grow, ano? Kasi kailangan din natin yung ibang branches. Dapat sabay-sabay sila. So, itong part na to, madali lang naman to mga paps lumago kasi nasa apex to eh. Sila yung mas malapit sa sunlight. Hindi sila matatakpan ng ibang branches, kaya okay lang yan. Mas mabilis lumago itong mga nandito sa taas. Ngayon, ito i-wire ko. Plano ko ilagay dito sa part na to. I-wire ko muna to. Dito mga paps, pansin naman natin na medyo malakas yung ating material, ano, healthy at mabilis yung growth niya kasi yung wire niya mabilis bumakat, mabilis na nasusugat yung branches. So ibig sabihin mabilis lumaki yung branches. Kaya healthy yung halaman. Tsaka yung foliage niya green na green. Ayan, i-wire ko muna to nang sa ganun ay ma-positional natin. So although hindi ko siya pinodol mga paps, hindi naman agad siya lalago ng sobrang laki kasi dinifoliate ko naman eh. Yung dahon niya naman na magpapalago sa kanya ay nabawasan naman ng konti. So yan, dyan muna siya. Ito naman, pagdating dito, kung mapapansin nyo itong papunta sa apex, wala siyang branch dito mga paps, itong side na to sa likod. Ngayon, itong branch na to, ida-direct ko siya, i-guide ko siya papunta rito, tapos ididikit ko siya dyan. Ipupuse ko siya rito. So sa paraan na yan mga paps, magkakaroon tayo ng branch dito, magagawa tayo ng branch. Pangalawa, mapapataba natin to ng mas mabilis pag nag-fuse na sila. So yan mga paps, ito yung sinasabi ko. Ito, lalagay ko siya dito sa likod. Ganyan. Tatanggalin ko muna to, ilalabas ko muna tong wire na to. Kasi wala siyang branch dito eh, sa part na to. Lalabas muna natin tong wire na to. Di bale apex naman to, eh yung apex tulad nga ng sinabi ko ay madali lang naman yan buuin kasi nasa taas yan. Usually yan na yung last na binubuo ng mga master natin, ano. So ayan mga paps, natanggal na natin yung wire na malaki. Ngayon, tingnan natin yung aabot ba siya rito. So dito ko lang siya ilalagay, dito sa part na to. Ngayon ito lilinisin natin. Babawasan natin yan nang sa ganun ay maidaan natin dyan yung ano, yung branch. Kasi baka sakali mag-fuse pa dyan, ano. Kasi sayang naman ang branch na yan pagka tinanggal natin. Kung meron naman paggagamitan, eh gamitin natin mga paps. So wala akong knob cutter kaya medyo mahirap yung pagtanggal nito. Maganda sana kung may knob cutter, kaso nasira na yung knob cutter ko. Yan, medyo flat na siya, ano? So padaanin natin to dito. So, lagyan muna natin ng wire dyan para ma-secure siya.
Secure siya dito. Ayan. Tapos ito, papupuntahin natin dyan. Dito natin siya ilalagay. Fuse natin siya dyan. So yung wire na tinanggal natin kanina, yun din ulit yung gagamitin natin. Saglit lang. So ayan mga paps, didikit ko na siya rito sa wire, sa branch gamit yung malaking wire. So ganyan lang muna. So ayan mga paps, masyadong mahigpit, masyado yata mahigpit, baka mamatay, masyado yata mahigpit yung pagkaka wire mga paps. So luwag-luwagan natin. So yan, sa tingin ko pwede na yan mga paps. So yan. So dyan lang muna siya. Hayaan natin siyang tumubo dyan, tapos i-wire ko na lang yan. Pag dumikit na yan dyan, i-wire ko siya papunta rito. So ayan mga paps, tingnan natin yung itsura niya pagkatapos na ma-wire. So makikita nyo mga paps, galing siya rito, dito sa part na to. Yan, pinapunta ko siya dyan. Pag nag-fuse siya rito, okay lang. Pag dumikit siya rito sa part na to. Tapos pag nag-fuse na siya dyan, saka ko na siya i-wire ng pag ganon. Yan. So papakita ko pa sa inyo isa pa kaparehas nito na ginawa ko rin, ano. So pakita ko muna sa inyo. So ito pa mga paps, yung isa pa na ginawa akong ganon din. Galing siya rito sa branch na to. Papunta siya rito. Yan, dinikit ko siya dyan para magkaroon ng branch dito sa part na to. Maluwag kasi to walang branch. So ngayon, kung makikita nyo, parang dumidikit na siya. Yan o. Dumidikit na siya dyan. Pero hindi ko muna ginagalaw kasi baka hindi pa masyadong nakadikit. Hintayin ko muna na talagang sure na nakadikit siya dyan. Pag dikit na, puputulin ko na yan dito para ito ay maging free na. Mas malinis itong dito. So ganon din yung mangyayari doon sa taas na yun mga paps, doon sa apex. So mga paps, tapos na tayo rito sa video na to. So sa ngayon yan lang muna. Hihintayin ko naman na lumakas naman ulit itong material natin, itong bonsai material natin na red balete. Tapos saka naman tayo mag-workshop. So sa mga nanood, maraming salamat mga paps. Tapos sa mga hindi pa nakapag-subscribe, iimbitahan ko po kayo na mag-subscribe. Click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod na video at update nitong aking mga bonsai. Yun lamang po. Once again, magandang buhay at happy bonsai.